Ang title natin dyan, nagsisinungaling ba? Ito'y tanong ng nakarami na tinatanong din sa atin. Nagsisinungaling ba ang Diyos nung sabihin niya, nilinis niya ang lahat ng pagkain? Ay, kasi ito ang mga banat nila, mga minamahal na mga kapatid. No? Although hindi natin dito tatalakayin ng sentro o ng detailed yung pagbabawal o yung paglilinis na binabanggit nila, na kinakain nila mga kapatid, no, na karumal-dumal. Ang tanong kasi diyan, nagsisinungaling ba ang Diyos nung sabihin niyang nilinis niya ang lahat ng pagkain? Actually, wala naman talata sa Bagong Tipan na may sinabi ang Diyos na nilinis ko na ang lahat ng pagkain. Pangalawa, kung meron mang paglilinis sa pagkain, pagkain yun, hindi kasama yung karumal-dumal. Dahil ang karumal-dumal ay hindi naman pagkain. Paulit-ulit na po yung binabanggit mga minamahal. Kaya lamang, ating bibigyang pansin yung binanggit nilang nagsisinungaling ba ang Diyos. Bigyan natin ng tinatawag nating in detail, yung karakter ng Diyos. Alam naman natin mga kapatid, kung ikaw ay kilala mo ang Diyos ay pinaglilingkuran, maniniwala ka ba na ang Diyos magsisinungaling? Yun ang magandang tanong, mga kapatid. Dahil minsan ay dumadating sa punto na iniisip nila, siguro nagsinungaling ang Diyos yung sabihin niya ang bagay na ito. No, hindi. Bago natin yan bigyan ng pansin yung binabanggit na nilinis, banggitin mo natin, bigyan mo natin ng pansin yung ang Diyos ba nagsisinungaling? Right, no mga kapatid? Ang Diyos ba nagsisinungaling? Mga minamahal, ito po ang ating mababasa dito po sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo 18, ilagay nga natin sa English at Tidan. Sabi dyan sa English, Yan. Sabi dyan sa Hebrews chapter 6, verse 18, sa King James Version, it says, that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, mga kapatid. Kita ninyo, ano ang sabi diyan mga minamahal? It was impossible for God to lie. Imposible sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ang magsinungaling. Ang salin nga sa ang bagong Biblia, mga minamahal na mga kapatid, ganito upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan. Yung salin na hindi maaring magsinungaling, dyan sa ang dating Biblia Tidan, ilagay natin sa screen. Baka dyan ay pwede na magsinungaling ang Diyos. Sabi dyan, upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaring ang Diyos ay magbulaan. O kita nyo mga kapatid, ang Diyos pala dyan ay di maaring magbulaan. Ay magkakaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, mga minamahal, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa unahan natin. O kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Ako naniniwala ko, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, hindi nagsisinungaling Yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay tapat, mga minamahal na mga kapatid. Halimbawa, ito pa. Numbers chapter 23 verse 19, ganito po ang ating mababasa. Numbers o di kaya ay mga bilang. Ang sabi diyan mga minamahal, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Kita niyo mga minamahal na mga kapatid, na ang liwanag ng talata na ito. Napakaliwanag. Ang Diyos anya, hindi tao na magsisinungaling. Of course, ang tao, may possibility na magsisinungaling. Karamihan nga nagsisinungaling mga kapatid. Lalo na kapag may tinatago ka, magsisinungaling ka talaga. Mga minamahal. Para just to cover up the sins na you have committed, mga kapatid. Kaya, maliwanag naman dyan, ang tao pwedeng magsinungaling o nagsisinungaling talaga. Pero ang Diyos hindi anya siya tao para magsinungaling, mga kapatid. Hindi rin siya anak ng tao para magsisisi. Mga minamahal na mga kapatid.
Sinalita ba niya at hindi niya gagawin o hindi niya isasagawa, mga minamahal? That's why ako, no, hindi ako naniniwala na ang Diyos nagsisinungaling. Ang Diyos ko ay tapat, no? 'Di ba may kanta tayo na ganyan, mga minamahal? So, kung ang Diyos ay tapat, hindi siya magsisinungaling. Basahin natin ang Deuteronomy o Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 4, anong klaseng Diyos mayroon tayo, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Sabi diyan, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. O, kita niyo mga minamahal na mga kapatid. And this verse, mga minamahal, ipinakikita anong klaseng Diyos meron tayo. Okay? Anong klaseng Diyos meron tayo? Ipinakikita dito, mga kapatid, ang Diyos natin, mga minamahal, isang Diyos na tapat. Kita nyo? Ang tao, pwedeng magtapat, pwedeng hindi. Di ba, mga minamahal? Pagdating nga sa pag-aasawa, mga kapatid, kahit sa sumpaan, di ba? Atidan, may mga ganyan, no? Lalo na sa mga artista, matindi yung mga humili ba? Yan yung mga pangako, no? Kung ano-ano mga sinasabi. Unang kita ko pa lang sa'yo, aba, parang kanta. Nabighani na ang puso ko, aba. At nasabi ko sa aking sarili, ikaw ang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko habang buhay. O binabanggit yung salitang habang buhay. After 2 years, naghiwalay. Bakit? Kasi may kabit na, mga kapatid. Meron ng third party, mga minamahal na mga kapatid. O, di ba? Tapos sasabihin ng babae, akala ko tapat ka sa akin. Bakit mo ko ipinagpalit sa pangit? Ayan. Mga minamahal na mga kapatid. Alam nyo, sa tao, pwede kang hindi magtapat eh. Kasi nasa nature ng tao. Pero yung nature ng Diyos, yung attributes ng Diyos, mga kapatid, sabi ng talata, isang Diyos na tapat, walang kasamaan, matuwid at banal, mga minamahal na. That's why, ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi pa nga niya, mga minamahal, be a perfect like your Father in heaven is perfect, mga kapatid. Maging sakdal kayo, magpakabanal kayo, be holy. Gaya ng inyong Ama sa langit na banal, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, kung ang Diyos hindi nagsisinungaling, sino ang nagsisinungaling at sino ang ama ng kasinungalingan? Maganda mapansin natin ito, mga minamahal na mga kapatid, para makita natin yung comparison, mga kapatid, sa sinabi ng Diyos at sa sinabi ng diablo at kung saan dapat maniniwala ang tao, mga minamahal na mga kapatid. Dito po sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44, abay may binanggit na ganito. Sabi diyan, no? Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyang gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid. In this verse, ipinakikita, mga minamahal, no? Na yung diablo ay ama ng kasinungalingan. At ang sabi riyan, even before, mga kapatid, no? Kahit nung una pa man, ay hindi na siya nananatili sa katotohanan. At higit pa, binabanggit yan, mga kapatid, walang katotohanan sa kanya. Kita niyo, mga minamahal? Pagka nagsasalita siya, sabi rito, ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang sa kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito, mga minamahal. Who is the father of lies? Satan, the devil, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, doon tayo sa binanggit ng Panginoong Diyos kay Adan, noong sinabi ng Diyos, mga minamahal, na huwag kakain. Okay? Mga minamahal na mga kapatid, no? Napansin niyo yon? Yung talata na yon, mga minamahal na mga kapatid. Basahin natin ang Genesis. No, bigyan natin ng pansin ito, mga minamahal.
Dito tayo sa Kapitulo 2, ang bersikulo ay 17. Siguro ay simulan natin sa 16 at tidan. Ayan. Sabi riyan, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. 17. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Kita nyo mga kapatid. So dito, ang ating Panginoong Diyos ay may binabanggit na huwag kumain ng bunga ng kahoy o ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Huwag kakainin, sapagkat sa araw na ikay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka, sabi ng ating Panginoon. Ngayon, itong babae na ibinigay ng Diyos kay Adan, mga minamahal, na nakausap ng isang serpente doon sa halamanan, mga minamahal na mga kapatid, ay merong sinasabi na ganito, mga minamahal na mga kapatid. 3:1 hanggang 5 ng Henesis. Basahin natin. Sabi diyan, mga minamahal, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Diyan lang muna atidan. Kita niyo mga minamahal na mga kapatid, dito pa lang sa verse 1, meron ng katusuhan talaga. Bakit? Kasi iba naman yung sinabi ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos sa verse 16, maari kang kumain ng alinmang mga pagkain o bunga ng punong kahoy sa halamanan, liban na yung nasa gitna sa pagkakilala ng mabuti at masama. Huwag kang kakain sapagkat sa oras na kumain ka, mamamatay ka. Ang tanong ngayon ng ahas, nung serpente sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, o kita nyo, na huwag kayong kakain sa alinman, o alinmang punong kahoy o ng punong kahoy sa halamanan? Sabi sa verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Verse 3, datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Kita nyo mga minamahal na mga kapatid. So, diyan ay may sagot na. Ang problema, may sagot diyan yung serpente sa babae. Anong sagot ng serpente? Sa verse 4, ito ang sinabi niya na napakalaking kasinungalingan, mga kapatid. So hindi ang Diyos ang nagsisinungaling, kundi si Satanas. Ang sabi ni Satanas, ano yung ahas? Tunay na hindi kayo mamamatay. Verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakikilala ng mabuti at masama. Kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain sapagkat sa oras na kumain nito ay mamamatay ka. Ang sabi naman ni Satanas, tunay. Kita nyo, may salita pa. Ilagay mo nga yung 3 verse 4 at tinan sa English. Sa Genesis 3 verse 4. Ang sabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Kita nyo? Tunay na hindi kayo mamamatay. Kita nyo? Ang problema, mga kapatid, dito sa comparative study natin, mga minamahal, dito ay ang Diyos nagsabi, mamamatay kayo pagka lumabag kayo, pag kumain kayo doon. Sabi naman ng serpente, mga kapatid, tunay na hindi kayo mamamatay. Tanong natin, saan dito naniniwala yung tao? Sa sinabi ng Diyos o sa sinabi ng serpente? Of course, alam na ninyo ang sagot. Sa sinabi ng serpente. Saan naniniwala ang tao? Doon sa kasinungalingan o sa katotohanan? Of course, sa kasinungalingan. Kaya even until now, mga kapatid, marami po ang nadadaya, marami po ang napapaniwala sa kasinungalingan. Dahil yun nga, pinagbabawal ng Diyos ay hindi marumi, kundi pagkakilala ng mabuti at masama ay hindi pinakakain ng Diyos. How much more yung mga bagay na likha ng Diyos na marumi?
kasama dyan yung baboy, yung iba pang mga maruming hayop na hindi niya ipinakakain. Of course, knows everything because He is the Creator and He knows what's the best or fit sa ating katawan, mga minamahal na mga kapatid. Ang naging problema, dahil sa katakawan, naniniwala sa kasinungalingan ang mga tao. And it's very sad, mga kapatid. Tunay na maraming nag-aangkin na Kristiyano, subalit, hindi naman Kristiyano ang buhay. Hindi naman Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang kinakain ay malayo, mga kapatid. Di ba mga minamahal? Kasi naniniwala kay Satanas. Ngayon, may mga follower ngayon si Satanas na, uy, kainin mo. Sino ba ang nagsabi na huwag kakainin ang karumal-dumal? Hindi baga ang Diyos? Mga kapatid. Sino ang nagsabi sa Biblia na kainin mo ang karumal-dumal? Pwede na yan. Nilinis na yan. Walang nagtalata na sinasabi. Mga kapatid, wala. Nais ba ng Diyos na maging masama ka? Nais ba ng Diyos na mapahamak ang iyong katawan? Nais ba ng Diyos na magkakasakit ka? No! Mga minamahal. Hindi nais ng Diyos. Kaya nga sa Exodo 15:26, kapag kayong susundin, ay walang karamdamang ilalagay ang Diyos sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid. Kung makikinig ka sa dyablo, aba, malaking problema yan. Kaya nga, pagtatanungin mo, kilala mo ba ang Panginoon? Opo, kilala ko. Sinusunod mo ba ang kanyang mga utos? O yan ang mga tanong, maganda. Mga minamahal. O di ba ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4, ay may ganito tayong mababasa. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Sabi diyan, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Verse 4, at ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. O, kita nyo mga kapatid, diyan pa lang makikita nyo, yung nagsasabing kilala ang Panginoon, hindi naman tumutupad sa utos. Ang sabi diyan, sinungaling, mga kapatid. O, yan ang malaking problema ngayon. Dahil marami ang mga tao ngayon napapaniwala, nadideceive, nadadaya, dahil kamo ay masarap daw ang baboy, masarap daw yung, ano ba tawag doon, yung humba, yung lechon. Pero hindi iniisip na ito'y nakakasama sa kalusugan, mga kapatid. Meron bang doktor na nagsasabing ikabubuti ang baboy? Wala, mga kapatid. No? Meron nga sa US 200 kinds of swine or pigs na inimbestigahan kung talagang may malinis. Aba, they found out na yung lahat na yun na baboy, walang malinis, lahat marumi. Ang problema, yung iba, ginagawang pet ng baboy, mga kapatid. Di ba? Lahat marumi. Kaya walang magsasabi na ang baboy marumi, mga kapatid. Kasi nilikha ng Diyos yan, hindi para kainin, kundi para maging scavenger, mga minamahal na mga kapatid. Alin ba ang mas madali? Ang sumunod o yung lumabag, mga kapatid? Aba, napakadali ang sumunod. Kasi doon pa lang sa utos, halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng karumal-dumal. Ang gagawin mo, kakatayin mo muna. Tapos, kung ano-anong gagawin mo. Sabi ng Diyos, huwag Pag sinabi ng Diyos, huwag, makinig ka. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng ikabubuti ng iyong katawan. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga pag nagkasakit ka, anong gagawin mo? Nagpapa-check up ka kasi ibang iyong pakiramdam. Inaalam ng doktor kung saan banda ang karamdaman mo. Dahil mismo ikaw, hindi mo alam kung anong karamdaman mo. Ngayon may karamdaman ka na, sabihin ng doktor, huwag kang kumain nanay ng ganito, baboy, tawag nito, alimango, pusit at iba pa. Tapos sabihin na, sige dok, hindi na kakain dok. Ang nakakalungkot, pag tao nagsasalita, naniniwala. Pag ang Diyos nagsasabi, dinededma, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, nung sabihin ng Diyos ito, mga kapatid, huwag ninyong itanong, nagsisinungaling ba ang Diyos nung sabihin niyang nilinis niya ang lahat ng pagkain? Bakit ang tanong natin, ang mga baboy ba, yung mga karumal-dumal, pagkain ba yon ng isang matinong tagasunod ng Panginoon? Of course not. Ngayon, doon sa mga nagsasabing ito'y pagkain, challenge natin na tanong, sinong tagasunod ni Kristo na nakarecord sa Biblia
ang kumain ng karumal-dumal. Lalo na sa bagong tipan dahil ang kanila pong argumento diyan ay nilinis na. Ngayon kung nilinis na, sino ngayon ang kumain ng karumal-dumal? Meron ba? Ang problema, gumagamit ng talata Marcos 7, Mateo 15, Gawa 10, unang Timoteo 4, unang Korinto 10, Roma 14. Ang problema, natapos na itong 6 na ito o 7 mga talata, may marumi pa rin pagdating sa Apokalipsis. Ano yun? Di malinis-linis. Bakit? Kasi out of context. Yan ang masaklap kapag gumamit ng talata, hindi alam ang kahulugan. Hindi alam yung konteksto, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, huwag niyo pong sabihin nagsinungaling ang Diyos nung sabihin niya, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Of course, sabihin natin sa inyo, hindi pagkain ang baboy, hindi pagkain ang karumal-dumal, hindi siya bilong sa pagkain ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos, hindi nagsisinungaling, naging mali lang po ang unawa ng mga tao na kumakain ng karumal-dumal na ginajustify yung talata para maging akma sa kanila. Halimbawa, nung sabihin ng talata sa Marcos 7:19, no, nung sabihin ni Kristo, sabihin ni Kristo na lagay mo nga talata atidan, 7:19 ng Marcos, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ang masaklap dyan, pati yung term na niya, ikinapit kay Kristo. O hindi ba kasi Kristo ang nagsalita dyan? Sino yung tinutukoy niya? Doon sa taong kumakain. Ang problema, yung kinakain dyan, hindi naman baboy, tinapay. Sa Greek ay artos, mga kapatid. Sa verse 2 ng chapter 7. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya huwag nyo pong ilagay sa bibig ni Kristo, ilagay sa bibig ng Diyos, yung maling pagkaunawa ninyo. Nakakahiya sa Panginoon. Bakit? Siya may-ari ng buhay natin. Siya yung bumubuhay sa atin. Siya nagpe-preserve sa atin. Pagkatapos sasabihin natin, mga minamahal na mga kapatid, nilinis na ng Diyos yung mga karumal-dumal na yon. Tapos pagka sabihin ng mga naniniwala at sumusunod sa Diyos, oy, marumi pa po yan dahil talagang karumal-dumal yan. Bakit? Nagsinungaling ba ang Diyos? Bakit? Sinabi ba ng Diyos na ang marumi ay pwede nang kainin o yung karumal-dumal? No. Mga minamahal na mga kapatid. Hindi ba ga? Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, ang binabanggit dyan, no, na nagpaparumi sa tao, hindi naman binabanggit dyan yung akathartos na karumal-dumal, kundi yung koinon, yung magdi-defile sa tao, mga kapatid. Hindi akathartos. Wala namang akathartos dyan sa chapter 7 ng Mark 1 hanggang 23. Wala diyang akathartos na tumutukoy sa baboy o karumal-dumal. Ang nakalagay dyan sa verse 19 ay bromata, referring to food, yung mga allowed food. Alam naman natin yung kinain dyan sa context ay tinatawag nating artos, bread or loaf, mga kapatid. Yun ang kinain, hindi karumal-dumal. Kaya wag nyo pong mamaliin yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yung mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon na nasa Biblia, kahit sa bagong tipan, wala kang mababasa na may kumain ng baboy. Wala kang mababasa na may kumain ng karumal-dumal. At wala ka rin mababasa na yung karumal-dumal nilinis ni Kristo. Wala. Ito yung ating tawag natin, yung statement natin na hindi niyo mababasa sa Biblia na ang karumal-dumal nilinis ni Kristo. Walang ganon. Ang purpose ni Kristo para pumunta dito sa lupa, hindi para linisin ang karumal-dumal, kundi para iligtas ang tao. Kaya nga sa 1:3:16, ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong natin, ang baboy ba sumasampalataya? Ang karumal-dumal ba sumasampalataya? No. Ang kamatayan ba ni Kristo sa Kalbaryo sa cross para ang baboy maging malinis at ang karumal-dumal? No, hindi rin, mga kapatid. Kaya wag nating ibaba yung level at wag nating i-degrade yung kahalagahan ng dugo ni Kristo na siyang tumubos sa atin. Wag nyo nang isama ang baboy at ibang karumal-dumal. It's not included, mga minamahal na mga kapatid. Kaya doon sa tanong kung ang Diyos ba nagsisinungaling, hindi. Ang Diyos natin tapat. And I do believe, no? Ang Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi sinungaling, ito ay Diyos
na tapat, mga minamahal na mga kapatid. Okay?